Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Title, Representative Jokno, sinabing 80% ng mga Pilipino sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Naniniwala si Akbayan Party List, Representative Shell Jokno, na mayorya ng mga Pilipino ang pabor na ipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, mahalagang matuloy ang impeachment complaint upang mapanagot ang Vice Presidente sa mga isyong ibinabato laban sa kanya at mapanatili ang pananagutan ng mga opisyal sa pamahalaan. Sabi ni Jokno, ang mahalaga ngayon, matuloy ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Katulad ng 80% ng mga Pilipino, naniniwala tayong dapat siyang managot sa kanyang pananagutan sa bayan. Okay, so anyway, yan ang opinion, pananaw ni Congressman Jokno. He is entitled to it. Depende rin sa taong bayan kung ano ang paningin. Saan niya kinuha yung 80%? Tingnan natin ang nag-react ha. Yun o. 13,000 people ang nag-react. 9,600 ang tumatawa, 1,100 ang galit, 2,000 lang ang nag-like sa kanya. So anong percentage nito? Nasa 95% hindi naniniwala kay Jokno. So baliktad eh. Imbes na 80% ang sumusuporta, ang pananaw ko lang din ito basing on the comments, reaction, nakikita ko sa mga post. 80% ang ayaw, o sobra pa nga, 90% ayaw ng taong bayan yang impeachment na isinusulong ng Kamara. Basa tayo sa mga comments Bert Arepsa, April Fools, Bangani. Crizalde Malakim, I believe in saying that it is only a small group of people who want to impeach VP Sara, not 80% of the total population. In fact, it may be only about 5% of the population who support the impeachment. Yun na nga, 95% yung tumatawa sa kanya. So, 5% lang ang naniniwala. So, yun, ang actual number. Rolando Tomilas, bakit po impeachment pa ang pinag-usapan? Pwede po bang kasalukuyang krisis ang pag-usapan? Ano ang krisis natin yun? Langis. Ako, medyo hindi ko maalis yung mag-worry. Not for myself, for my family, but yung mas nakakaraming Pilipino nasa laylayan. Kasi nga, ang balita, by next week, aabot na ng 170 pesos ang per litro ng diesel sa atin. Dito sa amin is 125 na sa Mindanao. I don't know sa inyo, 140 sa Metro Manila. Insider o industry sources said next week 170 na. And then sa mga analyst sa buong mundo, ang gera sa Middle East is the worst is yet to come. Yun ang nakikita nila. Patuloy pa ang digmaan at ang US, pinipersa niya ang Iran para makipag-negotiate. Ang Iran naman, no way. Ayaw nilang makipag-negotiate. Laban hanggang ubusan na ng lahi. Ganon ang stand ng Iran.
Kaya yung Strait na of Hormuz na yan, nananatiling sarado. Ang nakakadaan lang daw dyan is China at iba pang mga country na may special relationship sa Iran. Yung dating daanan daw, dyan sa Strait of Hormuz, puno ng mga landmines. Kaya ang daming na black, mga Filipino seamen na natin nandun. Standby, hindi makagalaw. Kasi nga, puno ng landmines yung dating daanan. Ang Iran nag-create ng bagong daanan, special lane. O, sino lang daw ang anong barko lang? China. At mangilang-ilang bansa na binibigyan ng clearance ng Iranian government. Okay, padaanin ito. Ang atin, Pilipinas, pinagmayabang na ng Department of Foreign Affairs na pwede na. After na nag-usap ang DFA Secretary at Iranian Ambassador ba yun? After usap, okay, pwede na. Lumalabas ngayon, hindi pa pala. Kasi ang mga seafarers natin, yung nandun sa ground, sabi nila, hindi pa. Kasi walang announcement ang Iranian government na pwede na silang makadaan yung ating mga Pilipino, yung mga barko ba, example, barko, Pilipino ang nandun. So, Filipino seafarers. Wala rin. Kaya, nabudol na naman tayo dito sa announcement ng DFA na ito. So, anyway, balik tayo sa impeachment, Nagkakagulo na tayo. The worst crisis o energy crisis na nangyari. Ang inaatupag pa ng mga kongresista, impeachment. Ano daw, hindi daw pwedeng ipagbalang bahala. Sabi ni, sino ba yun? Congressman Adjung. Huwag magbulag-bulagan sa impeachment ni VP Sara. Ituloy yan. Yes! Kung akong tanongin nyo, ituloy. Kailang idiritso na sana sa, idiritso na sa Senado para masimulan na. Dito kasi sa Kamara, ang dami pang hearing. Nag-reply na si VP Sara na hindi siya mag-attend, hindi siya lang, bahala na kayo. Ang challenge ng legal team is, akyat nyo na. At doon kami sa Senado haharap, hindi sa inyo. Ayun, ang inuuna. Ito, wala. Kaya, sige, 80% man kaya, tingnan natin. Pagdating sa election sa 2028, kung yung 80% ninyo, sinong malakas na kandidato? VP Sara. Inaamin ninyong mga dilawan. O bakit hindi malakas ang inyo kung talagang 80% ang ayaw, ang gustong ma-impeach si VP Sara? Kaya kabaliktaran Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud ang mga hero, lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang.
Og karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud. Sa Ginoo nga, ang salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.